pag merong nangyayari sa buhay mo, maganda man o hindi maganda, Lord, gagawin ko ba ito? Dumating din sa buhay ko yung meron nakaramdaman. Ay naalala ko yung kabutihan ng Diyos. Listen, bakit nagkasala si David? Bakit nagkasala mga lingkod ng Diyos? Open your Bible, Psalms 100. Kapag alam mong nanglalamig ka na, at gumagawa ka na ng kasalanan, at marami ka ng mga problema, pagsubok, o pagkakalo, ito ang naging dahilan. Psalms 103. Pwede pa ba? Hello, pwede pa ba? Amen. Okay, di ba ako nagpasta? Okay? Okay. Psalms 103. Huwag yung kalimutan mo. Ito, nakalimutan nyo. Nako, sigurado, isa kayo. Isa tayo. Babagsak. Ito yan. Psalms 103. Kaya lagi ko itong inaalala. Kasi ito yung kakahiyan ng Diyos. Psalms 103. Okay. Ready? Hanggang verse 2 lang. Ready? Begin. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Close your Bible. Sabi ng Biblia, listen. Si David, kaya siya nagkasala at natalo siya sa pakikibaka, si Moses, si Samson, si Solomon, nawala siya. Bakit? Nakalimutan ang kabutihan ng Diyos. Hello? Amen. Kung ikaw ay pinagpala ng Diyos sa trabaho mo, ikaw ay lumalakas. Listen, Tagalogin ko lang ito. Itong South Korea, may nag-practice. Last Wednesday, isang pastor, babagsak ang South Korea. Kapag hindi mabalik yun sa Diyos. Dahil nagkaroon siya ng vision at prediction, ang South Korea, tumataas na raw ang crime rate. Pangalawa, ang immorality. Pangatlo, nakalimutan nila ang Diyos bagamat naniniwala sila sa Diyos. Nagiging boastful. Kapag hindi nanumbalik ang mga Koreano sa tunay na pagpapakumbaba, kaya ang confirmation ng North Korea ang gagamitin para maalala ng South Korea ang Diyos muli. Hello? Amen. Ako nakikinig, sabi ko, hindi ako natatakot. Bakit? Kasama ko ang Diyos eh. Amen. Kilala ko sinong Diyos ko eh. Amen? Amen. Eh, lipat sa Japan. Di ba? Eh, di ba dadalhin tayo eh. Di ba? Takot. Dadalhin ko eh. Amen. Hello? Amen. Sabihin, kung ang Diyos ay nagtitiwala ka sa Diyos, God will make a way. God is the provider. Amen? Amen. Kaya hindi ka dapat nag-worry. Amen? Hindi pa natin, baka wala na yung mano-mano kasi nga dito nga, millionary tayo. 1 million, 2 million. Tama? Ba't naman ako sa million mawala? Higit pa dyan ang bibigay ng Diyos. Ang kaluluwa, mas kailangan na. Amen? Amen. Kung kilala mo na, hindi ko natakot. Palakpakan natin ito. Kaibigan, kaya ako ginagawa ito sapagkat it is biblical. Kilalanin mo lang kung sino ang Diyos. Who God is. Sa panahon ng problema mo, tawagin mo ang Diyos. Kaya kaya doon, yung mga katayong mga nakagisa natin sa Pilipinas, konting dapat, ay, Diyos ko po. Di ba? Tama? Medyo na lang, Diyos ko po, Diyos ko po. Alam mo, ginawa ko na rin yan. Bakit? Ang gandang bigkas ng Diyos ko po. Pag sinabing Diyos ko po, inaangkin mo na mayroong tuloy ng Diyos. Amen. Na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Pag sinabing Diyos ko po, na may magagawa ang Diyos. Amen? Amen. Kaya kung ikaw ay tagtad ng utang, sabihin mo, Diyos ko po, tulungan mo ako makabayad sa lahat ng utang. Amen. Kaya sabi ng Diyos, o sige, magtrabaho ka, maging masipag. Amen? Hindi makakatibag ka rin itong ibabagsak. Tama? Marami lang utang. Unti-unti ka mag-ipon, kausapin yung utang mo, unti-unting bayaran. Kaya nga, Diyos ko po eh. Tinulong ka na ng Diyos natin. Amen? Amen. Amen. Paano mabayaran kung tatakad-takad ka? Amen. Hello? Amen. Ikaw may karamdaman. Gagano-gano ka na.
Tapos naalala mong Diyos, God is the hero. Panginoon, the Bible says, resist the devil, draw near to God, and God draw near to you. Amen? Kaya kung alam mo parang namamatay ka na, aba, sawayin mo na yung kamatayan. Kaya may mga tao, di ba namamatay, patay na. Mamatay na ako, patay na siya. Huwag mo nga kinin ang kamatayan! Tama? Ang kinin mo pa rin ang buhay. Amen? And the devil, he will flee from you. Hello? Hindi mo lang kilala mong Diyos eh. Ngayon, naalala ko si brother, si Deacon, nangungulila siya. Pag alam mong nalulungkot ka, God is the comforter. Ibig sabihin, pa-i-clean ko. Kasi kung pag-usapan natin katangian ng Diyos, aba, sa Bible school yan, 4 years. Eh, dito 4 years yung akla. No? Ang dami! Hello? Isang Diyos pa lang yan eh. Ang ibig sabihin, in-encourage ko lang po kayo, at ako, kilala mo ang Diyos. Amen? Sabi mo siya kagabi, tiyakin mo lang, kilala mo ang Diyos. Pangalawa, tiyakin mo rin na ikaw ay kilala ng Diyos. Sabi mo, sa katabi. Kaibigan, kapatid, ikaw nakikinig at nanonood. Tiyakin mo na kilala ka ng Diyos. At kilala ka ng Diyos. Kaibigan, pangalawang puntos, paikli ko na. Pwede ba ba? Amen! O lumpas na ako sa ano? Ang pangalawa na gusto igit ng Diyos sa atin, knowing your enemy. Hello? Knowing your enemies. Ready, begin. Bigkasin natin. 1, 2. Knowing your enemies. Bakit ko sinasabi yan? Pag hindi mo kilala kalaban mo, aba kung sino-sino kalaban mo. Minsan kalaban mo, biyanan mo. Minsan akala mo kalaban mo, biyanan. Akala mo, minsan kalaban mo, asawa mo. Kaya ang asawa babae, dati may magandang lipstick, pulang-pulang nakasusuntok, akala niya yung kalaban mo. Dati yung love swing ka. Dahil namumula sa lipstick, yung mga pula na sa dugo ka sa... ang asawa mo, hindi na kalaban mo. Kung sagdangin mo, kaya maski, hindi na kalaban natin, Hello? Ano ang sabi ng Ephesians? Be strong in the Lord. Magpalakas ka sa Panginoon. Amen? Hindi ka magpakalakas kay sagdangin, o kay pastor, o kay sister. Tama? Be strong in the Lord. At ang sabi ng Panginoon, be courageous kay Joshua. Bakit sinabi ng be strong dito sa South Korea ang mga Pilipino? Dahil sa South Korea, pag hindi ka nagpalakas sa Diyos, number 1 ng South Korea, aatakin ka ng tukso. Dito sa Korea, andito na yung testing life. Andito na yung trials life. Andito na yung temptation. Tama? Pag hindi ka nagpalakas sa Panginoon, ang narinig ko lagi, ang iba, hindi ko na kaya. Napakaraming magagandang babae. Ang gagandang lalaki. Macho ang lalaki. Nakakita ng tatlong balahibo, macho na. Hindi na, pwede yun. Pero kung ikaw na sa Panginoon, listen. Pag nasa Panginoon ka, hindi mo magagawa. Hindi ka na ng Diyos. Amen? Amen. Kaya the Bible says, knowing your enemies. Hello! Amen! Kilalanin mo ang iyong kalaban. Ang kalaban, hindi naman, is spiritual battle. Renew your mind. Nakakalungkot maraming TNT. 10 years, 5 years, nahuli, walang naipon. May kinasama pa. Nahiwalay pa sa tunay na pamilya. Nakakalungkot. Bakit? Hindi kilala ang Diyos eh. Amen. Hello? Amen. Ang kilala mo ang Diyos, sigurado maganda buhay mo. Tama? Amen. Hindi mo sasayangin ang pinagpaguran mo sa trabaho na ang trabaho at pinagkakitaan mo, ilalagay mo ang pera sa walang buwan. Amen. Kundi ang perang binigay sa inyo ng Diyos, gagamitin mo sa tama. Nasa suportahan ng gawain at ang manggagawa ng Diyos. Amen? Amen. Amen! Knowing your enemies. Meron pala akong ipapalabas na ilustrasyon bago tayo matapos. Listen. Ako po ay hindi magicero. Nanonood kayo? I'm not a magician. And my show is not a magic. It's only visual parts of the lesson or the